Marshall Peak, Kabanata 4877. Pagbabalik sa Chaotic Dead Territory. Ang malaking barko ay naglayag sa loob ng 3 buwan bago tuluyang nakarating sa labas ng Chaotic Dead Territory. Isang 8th grade ancestor, ang nakilala noon ni Yang Kai, ay nakaistasyon pa rin sa labas ng Territory Gate. Bagamat ang kasalukuyang Chaotic Dead Territory ay hindi gaanong mapanganib dahil sa nakaraang pagbisita ni Yang Kai at masasabing wala ng anumang panganib, pagdating sa makapangyarihang Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer, walang nang ahas na ibaba kanilang pagbabantay. Ang Territory Gate ay binabantayan ng maraming high-grade Heaven Opening Masters sa lahat ng oras, kung sakali. Senior Dai, bumaba si Yang Kai mula sa barko at magalang na binati ang 8th grade ancestor. Sa huling pagkakataong nakilala niya itong 8th grade master, walang ideya si Yang Kai kung paano siya haharapin, kaya hindi siya nagtanong. Gayunpaman, noong siya ay nasa Yin-Yang Cave Heaven, sinabi sa kanya ni Yu Ziyang Dai na ang taong ito ay isang 8th grade ancestor ng Great Battle Cave Heaven, Clear Horizon Divine Monarch, Dai. Bahagyang tumango ang Clear Horizon Divine Monarch bago tumingin sa likuran niya na may naguguluhang ekspresyon at tumawag. Liu Mo. Maaaring magkaiba sila ng background, ngunit bilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, natural na kilala nila ang isa't isa. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa Cave Heavens at Paradises ay mayroon lamang napakaraming 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Matapos mabuhay ng maraming taon, halos lahat ay pamilyar sa isa't isa. Ang Sixwood Divine Monarch ay humakbang pasulong at magalang na ikinumpas ang kanyang kamao. Senior Brother Dai, kumunat ang noo ni Dai. Anong nangyari? Naramdaman na niya ang aura ng maraming buhay na tao sa barko gamit ang kanyang makapangyarihang divine sense, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit dinala ni Yang Kai at Liu Mo ang mga taong ito dito. Higit pa rito, ang pagkakaroon ng 30 high-grade Heaven Opening Realm Masters sa barko ay nagdulot din sa kanya ng labis na pag-aalala. Para sa pagpapakilos ng napakalaking puwersa, maraming Cave Heavens at Paradises ang kailangang magsama-sama. Bahagya niyang naramdaman na may malaking nangyari. Senior Brother Dai, mas maganda kung ikaw mismo ang makakita. Nagunat si Liu Mo, sinenyasan siya ng isang imbitasyon. Nag-isip sandali ang Clear Horizon Divine Monarch bago tumango bilang pagsang-ayon. Pagsakay sa barko, nagulat siya nang makita niya ang libu-libong nakakulong na Black Ink Disciples. Hindi pa banggitin ang katotohanan na mayroon pa ring ilang halatang bakas na naiwan kahit na ang mga Black Ink Disciples ay tinatakan ng isang secret technique. Halimbawa, si Fan Shuqi, na sumulong mula sa 5th grade hanggang sa 6th grade. Maaaring nasira niya ang kanyang limitasyon sa Heaven Opening Realm, ngunit nag-iwan din ito ng malaking panganib sa kanyang katawan. Hindi lang kapansin-pansing lumawak ang kanyang katawan, ngunit maraming bukol at itim na bukol din ang lumitaw sa kanyang katawan, na naging sanhi ng kanyang hitsura na lubhang nakakatakot. Sinamahan ni Liu Mo at Yang Kai si Dai habang pinag-aaralan ng huli ang sitwasyon ng Black Ink Disciples, na maikling ipinaliwanag kung ano ang nangyari sa Black Territory. Nagulat si Dai nang marinig niya ang lahat. Talagang nagtatago ang Black Ink Clansman sa Black Territory. Itinama siya ni Liu Mo. Hindi nagtatago, ngunit nakakulong. Sa ngayon, pinag-uusapan ng mga matandang multo kung paano siya haharapin. Kung gayon ang mga Black Ink Disciple na ito. Sinulyapan ni Liu Mo si Yang Kai bago nagpaliwanag. Sinabi ni Yang Boy na ang dalawang nasa loob ay may kakayahang linisin ang Black Ink Strength, na tumatama sa ugat ng problema, kaya dinala namin ang mga Black Ink Disciple dito. Natural na alam ni Dai kung sino yung dalawa, ang tinutukoy niya. Sinundan niya si Yang Kai sa loob at personal niyang nakita sila. Sigurado ka ba? Tumingin si Dai kay Yang Kai. Susubukan ko ang aking makakaya. Hindi nang ahas si Yang Kai na magbigay ng tiyak na sagot. Bagamat naging maayos ang pakikitungo niya kina Big Brother Wang at Big Sister Lan, wala siyang ideya kung ano ang nasa isip nila. Bahagyang tumango si Dai bilang pagsang-ayon. Sasamahan kita. Bilang isang 8th grade ancestor na nagbabantay sa Territory Gate, tungkulin niyang subaybayan ang bawat paggalaw na nauugnay sa Chaotic Dead Territory. Pagkatapos ng simpleng pag-aayos, ang iba ay nanatiling nagbabantay sa Territory Gate habang sinundan ni Dai ang barko papunta sa Chaotic Dead Territory. Si Liu Mo at ang 30 high-grade masters ay agad na kinabahan nang pumasok ang barko sa Chaotic Dead Territory. Narinig nilang lahat ang tungkol sa Chaotic Dead Territory at alam nila kung gaano ito kadelikado, ngunit ng personal nilang pagmasdan ito, lubos silang nalito. Laking gulat nila, ang Chaotic Dead Territory ay ganap na kalmado at tahimik, nang walang kaunting pahiwatig ng panganib. Ibang-iba ito sa mga tsismis.
Bawat isa sa kanilang mga sekta ay may isang ninuno na minsang nakatalaga sa lugar na ito. Kahit bilang 8th grade Heaven Opening Realm Ancestors, maaari lamang silang makapasok sa paligid ng Chaotic Dead Territory sa maikling panahon upang imbestigahan ang sitwasyon at hindi maaaring makipagsapalaran sa masyadong malalim, kung hindi ay mawawala ang kanilang buhay. May chismis na ang Chaotic Dead Territory ay napuno ng pagbagsak ng Sun's Burning Light at the Moon's Seren Glimmer clashes. Sa tuwing mag-aaway sila, ito ay maghahatid ng hindi maisip na pagkawasak. Tila napansin ang pagkamausisan ng lahat, ipinaliwanag ni Dai. Ang Chaotic Dead Territory ay dating lubhang mapanganib, ngunit mula nang dumating si Yang Kai dito, ang lugar na ito ay tumahimik ng husto. Nang marinig ito, nagtatakang nagtanong si Liu Mo. Ano ang ginawa mo para gawing pagkakaibigan ang kanilang puot? Hindi alam ni Yang Kai kung paano niya ipapaliwanag. Ang tanging sagot niya ay, malalaman mo kapag nakilala mo sila. Tumanggaw si Liu Mo bago siya huminga ng malalim at itinuwid ang kanyang likod, sinusubukan ang kanyang makakaya na magkaroon ng marangal na hangin. Bukod sa isang malaking spirit province na tila pinagsama-sama, wala nang iba pa sa loob ng Chaotic Dead Territory. Ang spirit province na ito ay nilikha ni Yang Kai at Dai ng magkasama, gamit ang isang inabandonang universe world mula sa katabing Great Territory. Isang kumikislap na bola ng liwanag na tila isang araw ang nakabitin sa itaas ng Spirit Province, na nagliliwanag sa ibabaw nito. Ang liwanag ay tila napakabanayad, ngunit nang gamitin ni Liu Mo ang kanyang divine sense upang suriin ito, bigla siyang nagpakawala ng mahinang ungol habang siya ay nadadapa at nagsimulang magdugo mula sa kanyang bibig at ilong. Ancestor. Nagulat ang lahat. Agad na kumaway si Liu Mo. Okay lang ako. Huwag mong subukang usisin ang bagay na iyon. Ngayon pa lang, nang madikit ang kanyang divine sense sa liwanag, agad niyang naramdaman ang isang mapanirang puwersa na bumalat sa kanya. Napakalaki nito na kahit ang isang 8th grade Heaven Opening Master na tulad niya ay hindi napigilan at agad na nasugatan. Kung kahit isang taong kasing lakas niya ay masugatan, paanong ang ibang 7th grade Heaven Opening Realm Masters, na curious din sa liwanag na ito, ay maglalakas loob na mag-imbestiga. Lihim na natuwa ang iilang taong susubok na sana nito. Sa kabutihang palad, ang mga pinsala sa divine sense ni Liu Mo ay hindi masyadong malubha. Isa pa, alam niya na wala sa Chaotic Dead Territory na ito ang maaaring maliitin, kaya noong sinisiyasat niya ang bola ng liwanag, ginawa niya ito ng maingat. Ang mga maliliit na pinsalang ito ay hindi ganoon kalaki. Magkagayunman, ang katotohanan na siya ay natalo bago pa man makilala ang Burning Light at Seren Glimmer ang nagpaunawa sa kanya kung gaano kalakas ang dalawang nilalang na ito. Lumipad ang barko patungo sa Spirit Province at hindi nagtagal ay huminto sa kawalan. Napatingin ang lahat mula sa deck at agad na natigilan. Ang sanhi ng kanilang pagkabigla ay ang pagkakita ng hindi mabilang na maliliit na malabato na mga lalaki na umaarangkada sa isa't isa na parang tubig sa kapatagan ng Spirit Province. Ang small stone men na ito ay tila walang mataas na katalinuhan at nagpapalabas lang ng kakaibang iyak habang sumusugod sila. Gayunpaman, ang kanilang mga bilang ay napakalaki. Mayroong hindi bababa sa daan-daang libong sundalo sa bawat panig. Lahat ay tumingin ng may pagtataka, dahil kahit na sa kanilang malawak na karanasan, hindi pa sila nakakita ng ganitong lahi. Hindi nila matukoy kung saang lahi sila kabilang. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na ang napakalaking grupo ng mga buhay na nilalang ay talagang nabubuhay sa Chaotic Dead Territory kung saan umiiral ang Burning Light at Seren Glimmer. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagdulot ng pagkalito sa lahat. Ang dalawang hukbo na binuo ng Small Stone Men, pagkatapos magbanggaan sa isa't isa, ay nagsimulang maglaban. Ang bawat isa sa Small Stone Men na ito ay may hawak na mga sandata na may iba't ibang hugis at sukat sa kanilang mga kamay. Sinusubukan nila ang kanilang makakaya na tadteren ang kanilang mga kaaway sa mga piraso, kung saan handa silang gamitin kahit ang kanilang mga kamay at ngipin kung kinakailangan. Ang dalawang hukbo ay kumilos ng kasing bilis ng hangin. Sa hitsura nito, sila ay mahusay na sinanay at malinaw na pinamumunuan ng ilang mahuhusay na commander. Habang ang dalawang hukbo ay nakikibahagi sa isang matinding labanan, mas maraming mga squad ang lumitaw mula sa mga gilid, na humarap at hamarang sa kani-kanilang mga kaaway. Ano ang nangyayari? Si Liu Mo ay ganap na nalilito. Ang mga Small Stone Men na ito ay maaaring mga buhay na nilalang, ngunit halatang hindi sila ganoon kalakas. Kaya niyang sirain silang lahat ng mag-isa, ngunit talagang ikanalito niya ang nakita niya sa harapan niya. Sila ang Small Stone Race. Ang mga ito ay halos kapareho ng mga langgam sa kanilang pag-uugali. Sila ay isang lahi na natuklasan ko sa New Great Territory. Paliwanag ni Yang Kai.
New Great Territory. Tumaas ang kilay ni Liumo nang maalala niya ang New Great Territory na lumitaw sa tabi ng Star Boundary. Ang New Great Territory ay inookupahan ni Yang Kai sa sandaling ito ay lumitaw, kaya walang magagawa ang Cave Heavens at Paradises tungkol dito. Wala silang alam tungkol sa New Great Territory, ngunit ngayon ay alam na niya na si Yang Kai ay talagang nakatuklas ng bagong lahi sa loob. Hindi dapat minamaliit ng mga senior ang Stone Race. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Maaaring hindi mataas ang kanilang katalinuhan at maaaring hindi nila kayang linangin, ngunit kung itatago natin sila sa loob ng ating miniature universe, sila ay lubos na kapaki-pakinabang. Agad na naging interesado si Liumo. Ano ang mga pakinabang? Napakabilis nilang magparami hanggat may sapat na mapagkukunan, at bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng 10 beses na pakinabang ng iba pang nabubuhay na nilalang sa pundasyon ng miniature universe. Saglit na natigilan ang lahat bago napabuntong hininga sa gulat. Maging si Dai ay tumingin kay Yang Kai nang may pagtataka, malinaw na naghahanap ng kumpirmasyon. Pagtibay ni Yang Kai, tumango. Ang miniature universe ng junior na ito ay maraming miyembro ng Small Stone Race pati na rin ang maraming tao, kaya medyo kitang-kita ang paghahambing. Biglang nag-init ang tingin sa mga mata ni Sixwood Divine Monarch. Young boy, kita mo, noong nasa panganib ka sa Black Territory, itong Monarch ang unang sumugod sa iyo. Kaya tungkol sa Small Stone Race na ito. Sumagot si Yang Kai. Kung gugustuhin ng senior, ang junior na ito ay natural na maaaring magpadala ng ilan sa Golden Antelope Paradise. Ayaw mo ng pera? Maingat na tanong ni Liumo. Bumalik sa Black Territory, ibinenta ni Yang Kai ang kanyang profound yin bamboo sa maraming high-grade heaven opening masters, at ang kanyang mukhang kumikita ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Hindi napigilan ni Yang Kai ang mapatawa. Basta kaya ni senior. Bahagyang umubo si Dai at sinabi. Gusto rin ng ang Great Battle Cave Heaven ng isang batch. Walang problema, kung aling Cave Heaven Paradise ang gusto nila, may mag-aasikaso ako kapag bumalik tayo sa Star Boundary. Agad na sumang-ayon si Yang Kai. Ngunit hayaan mong linawin ko ang isang bagay sa inyong lahat. Bagamat napakabilis ng reproduction rate ng Small Stone Race, nakadepende ito sa mga materyales sa paglilinang. Kung mas maraming materyal ang namumuhunan, mas mabilis ang kanilang reproduction rate. Tumango si Liumo bilang pagsang-ayon. Natural, walang anumang bagay sa buhay na tunay na librera ang labanan sa kapatagan ay napakatindi. Ang dalawang hukbo ay lumaban ng pabalik-balik, ngunit sila ay talagang pantay-pantay. Naramdaman ng high-grade Heaven Opening Realm Masters ang kirot ng kanilang puso, tinitingnan ang napakaraming miyembro ng Small Stone Race na namamatay sa bawat hininga. Hindi nila ito sineseryoso nang hindi nila alam na ang Small Stone Race ay maaaring magdulot sa kanila ng mga benepisyo, ngunit ngayong alam na nila kung gaano kahanga-hanga ang Small Stone Race, ang bawat kamatayan ay tila isang napakalaking kawalan para sa kanila. Hindi napigilan ni Liumo na gustong pilitin silang kolektahin ang isang batch at palakihin sila sa kanilang miniature universe. Sa kabutihang palad, hindi siya kumilos ng pabiga-bigla. Nang ang labanan sa pagitan ng dalawang hukbo ay umabot sa kasukdulan, dalawa pang koponan ang sumali sa labanan mula sa likuran ng magkabilang panig. Marshall Peak, Kabanata 4878. Naihatid. Ang dalawang koponan na ito ay malinaw na naiiba sa mga ordinaryong miyembro ng Small Stone Race. Ang kanilang mga katawan ay ilang beses na mas malaki at ang kanilang mga hitsura ay mas mabangis. Ang isang maliit na figure ay nakasakay din sa nangungunang miyembro ng Small Stone Race ng parehong mga koponan. Bakit may dalawang maliliit na bata dito? Gulat na bulalas ni Liumo. Isa sa dalawang bata ang biglang napatingin sa kanya. Ang casual na sulyap na ito ay naging sanhi ng pakiramdam ni Liumo na para siyang tinamaan ng kidlat. Nanigas ang buong katawan niya habang tumutulo ang malamig na pawis sa likod niya. Personal na pinamumunuan nina Big Brother Huang at Big Sister Lan ang kanilang pinaka-elite na mga koponan sa larangan ng digmaan upang lumaban ngayon. Sa kabutihang palad, ang dalawang ito ay nangangasiwa lamang at walang balak na kumilos. Kung hindi, ang pagbagsak ng kanilang pag-aaway ay hindi maisip. Kung ang dalawang ito ay maglalaban, ang Spirit Province ay mawawala sa isang iglap. Sunod-sunod na bumagsak ang Small Stone Race sa lupa habang tinatakpan ng mga piraso ng bato ang larangan ng digmaan. Mabilis na umabot sa conclusion ang labanan. Wala pang oras na kailangan para masunog ang isang insenso, dahan-daang umatras ang mga natitirang tropa ng kani-kanilang hukbo. Si Big Brother Huang at Big Sister Lan, sa kabilang banda, ay nanatili sa larangan ng digmaan. Si Big Brother Huang ay mahinahong tumingin kay Big Sister Lan at mayabang na iginiit. Natalo ka, naiinis na sinabi ni Big Sister Lan.
Natalo ka, ngumisi si Big Brother. Ano ang silbi ng pakikipagtawaran sa akin sa bawat oras? Ang iyong small stone race ay mas maraming nasawi. Sumalungat si Big Sister Lan, na nakanganga ang kanyang mga labi. Pero ang iyong personal na bantay ay natalo ko na. Kung patuloy tayong lalaban, siguradong talo ka na. Umiling si Big Brother Huang. Walang silbi, kahit anong laban mo, hindi mo pa rin ako matatalo. Kahit wala ang elite guard ko, kaya pa rin kitang talunin. Tumigil ka sa pagmamayabang. Si Big Sister Lan ay nagangat ng mukha kay Big Brother Huang. Natalo mo lahat ng bantay mo, sino ang gagamitin mo para labanan ako? Nagkatinginan silang dalawa na para bang may hindi mapagkakasunduang awayan ng dugo sa pagitan ng dalawa. Biglang tumangala ang dalawa sa langit at sabay-sabay na nagtanong. Sino sa tingin mo ang nanalo? Wala nang panahon si Yang Kai para magtago. Saglit, sumakit ang ulo ni Yang Kai. Sa huling pagkakataong umalis siya, binigyan niya ang dalawang ito ng small stone race para sa kanilang dalawa na hulihan at gamitin upang makipagkompetensya sa isa't isa. Ang natalo ay kailangang masiyahan ang kagustuhan ng kabilang partido na maging Big Brother o Big Sister. Sa hitsura nito ngayon, ang dalawang ito ay nagkakaroon ng magandang oras sa paglalaro ng larong ito at nasa mataas na espiritu pa rin kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, ngunit walang tumpak na pamantayan upang matukoy ang mananalo. Nagkaroon ng masamang pakiramdam si Yang Kai nang magsimulang magtalo ang dalawa, at talagang nagkatotoo ang kanyang premonition. Dahil sa lakas ng loob, lumipad pababa si Yang Kai mula sa barko at nakangiting binati. Big Brother Huang, Big Sister Lan, nagkita tayong muli. Ang Sixwood Divine Monarch at Clear Horizon Divine Monarch ay sumunod na malapit sa likod ni Yang Kai. Sa kanyang nakaraang karanasan, paanong hindi mahulaan ni Liu Mo ang pagkakakilanlan ng dalawang batang ito? Kung tutusin, paano makakaligtas ang dalawang bata sa Chaotic Dead Territory? Napuno siya ng pagkabalisa noong una, ngunit pagkatapos marinig kung paano sila hinarap ni Yang Kai, hindi mapigilan ang kanyang mga mata na manlaki sa gulat. Naranasan na ni Dai ang pagkabigla na ito minsan, kaya ang kanyang ekspresyon ay nanatiling pareho sa pagkakataong ito. Lumapit si Liu Mo at magalang na yumuko. Binabati ni Liu Mo ng Golden Antelope Paradise ang dalawang senior. Ang dalawang ito ay maaaring mukhang maliliit na bata, ngunit sila ay talagang mga senior sa mga senior. Kahit na ang isang old ancestor mula sa Cave Heavens and Paradises ay mawawala sa mga tuntunin ng seniority sa kanila. Hindi siya pinansin ng dalawa at nakatitig lang kay Yang Kai, na para bang hindi nila narinig si Liu Mo at ang mahalaga ay ang sagot ni Yang Kai. Biglang nakaramdam ng awkward si Liu Mo. Kahit anong mangyari, isa pa rin siyang 8th grade Heaven Opening Realm Master, isang ancestor-level figure sa Cave Heavens and Paradises. Siya ay hahangaan at igagalang ng lahat saan man siya magpunta. Millennia na ang lumipas mula nang huli siyang makatagpo ng ganitong sitwasyon at saglit, hindi niya alam ang gagawin. Si Yang Kai ang tumulong sa kanya, tahimik na niyakap siya at sinabing, "Anong senior? Huwag mo silang tawaging senior, tawagin mo silang Big Brother at Big Sister." Lalong nanlaki ang mga mata ni Liu Mo, nagulat na nakatingin kay Yang Kai. Halatang nagtatanong ang mga mata niya, okay lang ba? Maaaring tinawag sila ni Yang Kai na Big Brother Huang, Big Sister Lan, ngunit hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos sa harap ng dalawang ito. Ang pagtugon sa ganito ay lumabag sa pagkakasunod-sunod ng seniority, at kung ito ay makasakit sa kanila, ang buong Golden Antelope Paradise ay hindi man lang mapupunan ang mga puwang sa pagitan ng kanilang mga nagngangalit ng ngipin. Habang siya ay nag-aalangan, tinanggap na ni Dai ang mungkahi ni Yang Kai at itinaas ang kanyang kamao kay Big Brother Huang. Big Brother. Nilinggan niya si Big Sister Lan. Big Sister. Sina Big Brother Huang at Big Sister Lan ay parehong lumingon sa kanya, bahagyang tumanggo. May magiliw na titig sa kanilang mga mata, na parang nagpapalitan ng pagbati. Okay lang talaga. Natigilan si Liu Mo. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang bagay sa kanyang mahabang buhay. Gayunpaman, tinawag niya silang Big Brother at Big Sister nang walang pag-aalinlangan, ang kanyang saloobin ay mabait at sinsero ang tono. Sa wakas ay kinilala ng dalawa ang kanyang pag-iral. Habang siya ay naaaliw sa kanyang puso, si Yang Kai ay biglang nagtaksil sa kanya at kay Dai. Si Big Brother at Big Sister ay lubos na nag-aalala sa kanilang laban, ngunit ang pangitain ni Little Brother ay masyadong mahirap para husgahan ang nanalo dito. Mas mabuting tanungin ang dalawang ito dahil mas malakas sila kaysa kay Little Brother at mas malalim ang kanilang paningin. Pagkasabi niya nun, mabilis siyang umatras ng isang hakbang. Sabay-sabay na tumayo ang Clear Horizon Divine Monarch at Sixwood Divine Monarch, na nagpakibot sa kanilang mga kalamnan sa mukha.
Si Big Brother Huang at Big Sister Lan naman ay nagpalipat-lipat ng tingin at madiin na tumitig sa kanila, dahilan para hindi sila komportable na parang may mga espadang tinutusok sa kanilang mga likod. Magsalita ka, nanalo ba ako? Tanong ni Big Brother Huang na nakatingin sa dalawa. Bagamat kalmado ang kanyang tono, maging si Liu Mo o si Dai, pareho silang nakaramdam ng pananakot sa kanyang tono. Masasabi nila na kung tatanggi sila, hindi sila mabubuhay upang makita ang araw bukas. Ako naman ang nanalo, di ba? Kanina ka pa nakatingin sa taas, napansin mo siguro. Hindi nagbabanta ang tono ni Big Sister Lan, pero halatang hindi naman ang tingin sa mga mata nito. Tumutulo ang malamig na pawis sa likod ng dalawang ancestor ng 8th grade. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman nilang napakahirap ng buhay. Si Liu Mo ay lihim na nagmura sa kanyang sarili. Dapat ay nanatili ako sa Black Territory. Bakit ko sinundan si Young Boy dito? Hindi niya kayang saktan ang alinman sa dalawang ito. Imposible para sa kanya na makamit ang isang perpektong sagot kahit na ano, ngunit wala siyang pagpipilian kundi magbigay ng isa. Dahil tinitigan ng dalawang iyon, si Liu Mo ay nasa ilalim ng matinding pressure. Palihim niyang sinulyapan si Dai sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit napansin niyang tumutulo rin ang malamig na pawis sa kanyang templo, dahilan upang siya ay lihim na tumawa sa kanyang puso. Lumalabas na hindi lang ako ang naghihirap dito. Si Liu Mo ay biglang naging mas relaxed, at pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sa wakas ay nagsalita siya. Nang pinapanood ko ang labanan, naisip ko na parang ang langit mismo ang nag-uutos sa mga sundalong iyon. Ang mga sundalo ay gumagalaw at nakikipaglaban sa maayos na paraan. Ito, little brother, talagang humahanga sa iyo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Dai, at tinitigan siya. Agad na naunawaan ni Dai at nagpatuloy. Gayunpaman, ang kahihinatnan ng labanang ito ay hindi pa napagdesisyonan, kaya mahirap sabihin kung sino ang nanalo at natalo. Maraming mga kadahilanan na tumutukoy sa kahihinatnan ng isang labanan, tulad ng oras, lokasyon, at mga sundalo, na lahat ay kailangang-kailangan. Ang anumang bahagyang pagbabago sa mga pangyayari ay maaaring magbago sa buong takbo ng labanan, kaya mahirap matukoy kung sino ang mananalo. Nang makita ang malungkot na mukha ng dalawa, mabilis na pinutol ni Liu Mo si Dai. Gayunpaman, batay sa bilang ng mga nasawi na naranasan ng iyong mga nasasakupan, ito ay dapat na isang tabla, kaya sa aking palagay, ang labanan na ito ay isang tabla, tama ba? Hindi siya naglakas loob na sumagot ng masyadong confident. Patuloy niyang pinagmamasdan ang kanilang mga ekspresyon, naghahanda na magsabi ng iba kung hindi ito nasiyahan sa kanila. Agad na tumanggo si Dai na parang manok na tumutusok sa kanin. Oo, isang draw. Nahulog sa malalim na pag-iisip sina Big Brother Huang at Big Sister Lan. Pareho silang malinaw na hindi nasisiyahan sa sagot na ito, ngunit ito ay katanggap-tanggap pa rin. Basta para sa kanilang dalawa, panalo naman basta hindi sila natatalo. Itinaas ni Big Brother Huang ang kanyang ulo at iminungkahi. Kung gayon, tawagin natin itong draw. Bigla siyang bumaling kay Big Sister Lan at mariing sinabi. Sa susunod, talagang tatalunan kita hanggang sa tawagin mo akong Big Brother. Hindi dapat magpatalo si Big Sister Lan. Kung sa tingin mo ay mayroon kang kailangan para talunin ako, lalapitin mo ako anumang oras. Ngunit tanungin muna kung sumasang-ayon ang aking hukbo ng 30 milyon. Ngumisi si Big Brother Huang. Maliwanag na 18 milyon lang, pero pilit mong sinasabi na 30 milyon, mahilig ka talagang magyabang. Ang dalawa ay nagsimula sa isa pang pagtatalo, ngunit sina Dai at Liu Mo ay parehong nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Pakiramdam nila ay nakatakas lang sila sa isang sakuna. Biglang tumigil sa pagtatalo ang dalawa at sabay na tumingin kay Yang Kai. Pagkatapos ay sinabi ni Big Brother Huang. Mukhang nagdala ka ng maraming kasuklam-suklam na tao sa pagkakataong ito. Sa huling pagkakataong napansin ni na Big Brother Huang at Big Sister Lan ang Black Ink Strength sa loob ni Yang Kai, pareho silang nagpakita ng mga mukha ng pagkasuklam. Ang libu-libong Black Ink disciples sa barko ay maaaring napigilan at naselyuhan ang kanilang enerhiya, ngunit paano makakatakas ang Black Ink Strength sa mga sentido ni na Big Brother Huang at Big Sister Lan? Sa katunayan, napansin na nila ang lahat sa sandaling pumasok ang barko sa Chaotic Dead Territory. Kaya lang mas nakatutok ang dalawa sa kinalabasan ng kanilang laban kaya hindi na sila nag-abalang magtanong. Lumapit si Yang Kai at kinuyam ang kanyang kamao. Narito talaga si Little Brother para sa kadahilanang ito. Ang mga tao sa barko ay napinsala ng Black Ink Strength at naging Black Ink Disciples. Nawalan sila ng kamalayan sa kanilang sarili.
Nais kong humingi ng tulong kina Big Brother at Big Sister para mailigtas sila. Kumunot ang noo ni Big Brother Huang. Napakarami nila. Idinagdag ni Yang Kai. Sa malawak na universo, si Big Brother at Big Sister lang ang makakapag-alis ng Black Ink Strength. Pag walang ginawa kayong dalawa siguradong mamamatay sila. Saglit na nag-alinlangan si Big Brother Huang bago biglang sumulyap kay Big Sister Lan, na nagkataong tumingin din sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata, at tila pareho silang nag-iisip. Sa susunod na sandali, nakita ni Yang Kai at ng dalawang Divine Monarch ang dalawang maliliit na bata na nakalupasay at lumapit papalapit, na nagbubulungan sa isa't isa. Nagtanong si Big Brother Huang. May napansin ka bang problema kamakailan? Tanong ni Big Sister Lan. Napansin mo rin. Tumango si Big Brother Huang bilang pagkilala. Ang bilang ng small stone race sa ilalim ng aming pamumuno ay dumarami, kaya nagiging mas mahirap na utusan sila. Masyado silang tanga, minsan hindi nila naiintindihan ang gusto nating gawin nila. Sinabi rin ni Little Brother Yang na hindi mataas ang kanilang katalinuhan, kaya hindi nila maintindihan ang mga komplikadong utos. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan natin ng ilang mga general na susunod sa ating mga utos at mamumuno sa ating mga hukbo sa labanan. Napag-isipan ko na ito dati, pero wala akong mahanap. Hindi natin sila mahanap noon, pero wala na tayo ngayon. At inihatid pa nila ang kanilang mga sarili sa amin. Habang nagsasalita, sina Big Brother Huang at Big Sister Lan ay parehong tumingin sa barko, pagkatapos ay sa Sixwood Divine Monarch at Clear Horizon Divine Monarch na may malalim na mga tingin. Naramdaman ng dalawang Divine Monarch na agad na kumaibot ang kanilang mga mukha. Isang kakaibang tingin din ang lumitaw sa mukha ni Yang Kai habang magiliw niyang paalalahanan ang dalawa. Big Brother Huang, Big Sister Lan, naririnig namin lahat ng sinasabi mo. Marshall Peak, Kabanata 4879. Alagaan mo ito. Si Big Brother Huang at Big Sister Lan naman ay nagbingi-bingihan dito at tumutok sa kanilang usapan. Idinagdag ni Big Brother Huang. Bukod sa mga nakakadiring na iyon, may kabuuang 33 tao. Eksaktong 33 ang 30 escort ng 7th grade Heaven Opening Realm, kasama sina Liu Mo, Dai, at Yang Kai. Nakangiting sabi ni Big Sister Lan. Kalahating isa, itinama siya ni Big Brother Huang, nag-aalala. May isa pa, paliwanag ni Big Sister Lan, kumakaway. Kalimutan mo na si Little Brother Yang, hindi siya mukhang matalino, malamang na hindi siya mas magaling kaysa sa Small Stone Race. Ipaubayan na natin sa kanya ang mga nakakainis na langaw na iyan, makakaligtas tayo ng gulo. Tama ka, seryosong tumango si Big Brother Huang. Nagumbok ang mga ugat sa noo ni Yang Kai. Kung hindi niya kayang talunin ang dalawang ito, gusto niya talagang itanong kung ano ang hitsura ng mga bobo. Mayroon ba silang ilang uri ng mga sungay sa kanilang mga ulo? Noong una, si Liu Mo at Dai ay nanlumo, ngunit ngayon na narinig nilang nagsalita ang dalawang ito, hindi nila maiwasang mapangiti. Sa kabilang banda, pagkatapos mag-usap sina Big Brother Huang at Big Sister Lan, tumingin ang dalawa. Mabilis na pinigilan ni Liu Mo at Dai ang kanilang mga ngiti at nagsuot ng tame time na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pahayag ni Big Brother Huang. Little Brother Yang, napag-usapan lang namin, hindi naman sa hindi ka namin matutulungan. Total, ikaw din ang aming little brother. Dahil naparito ka para magmakaawa sa amin, hindi kami pwedeng maupo lang at manood. Mabilis na sumunod si Big Sister Lan. Pero may mga kondisyon din kami. Alam ni Yang Kai ang kanilang mga kondisyon ngunit nagpanggap pa rin na ignorante at nagtatakang nagtanong. Paano ako makakatulong? Sumagot si Big Brother Huang. Ganito, mula noong iniwan mo kami noong nakaraan, ang ating puwersa ay mabilis na lumawak, at ngayon bawat isa sa atin ay may hukbong 10-10 milyon. Naging mas mahirap kontrolin sila. Kailangan namin ng ilang mga general at opisyal na maaaring sumunod sa aming mga utos. Sa tingin ko ang mga taong dinala mo sa oras na ito ay angkop, kaya bakit hindi hayaan silang maglingkod sa ilalim namin? Kung ganoon, magkakaroon kami ng oras para tulungan ka. Bago makasagot si Yang Kai, nag-aalalang nagtanong si Liu Mo. Big Brother, Big Sister, maaari mo bang baguhin ang iyong mga kondisyon? Sa wakas ay naunawaan niya na ang ginawa ng dalawang walang talo na pag-iral na ito sa Spirit Province ay para lang pumatay ng oras. Sa anumang kaso, isa pa rin siyang 8th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit sa halip na alisin ang malalaking kasamaan at protektahan ang mga inosente, kailangan niyang makipaglaro sa dalawang batang ito. Kung may lumabas na balita, tuluyan na siyang mawawalan ng mukha. Ito ay isang bagay na talagang hindi niya mapapayag.
Bagamat walang sinabi si Dai, malinaw ang kanyang kahulugan. Mariing tumanggi si Big Brother Huang. Ito lang ang kondisyon. Kung hindi mo gusto, pwede ka nang umalis. Mabilis na tumingin sa kanila si Yang Kai. Nang sumunod na sandali, ang kanyang mga mata ay napuno ng kalungkutan at ang kanyang tono ay naging mabigat at solemna. Mga elders, mangyaring isaalang-alang ang mas malaking larawan. Agad naman siyang pinandilatan ng dalawa, wala nang ibang gusto kundi ang tahiin ang bibig. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Big Brother Huang. Mukhang hindi mo gusto ang ideya na magtrabaho sa ilalim namin. Medyo galit din si Big Sister Lan. Kung ayaw mo, umalis ka na. Walang pumipilit sa iyo na manatili. Sinubukan ni Yang Kai ang kanyang makakaya upang hikayatin sila. Mga elders, mayroong libo-libong buhay sa barkong iyon. Sa pagkakataong ito ay libo-libo na, ngunit sa susunod ay maaaring mas marami pa. Hindi malilimutan ng malawak na universo ang iyong sakripisyo. Hindi na makapaghintay ngayon sina Liu Mo at Dai na putulin si Yang Kai sa 1,000,000 piraso. Ang brat na ito ay halatang nag-enjoy lang sa palabas na parang walang kinalaman sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay walang gasto sa kanya upang itapon ang mga ito sa hukay. Magkagayunman, ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay nag-iwan sa kanila ng walang ibang pagpipilian kundi ang sumang-ayon sa kanilang mga tuntunin. Tulad ng sinabi ni Yang Kai, sa pagkakataong ito ay may libo-libong buhay, ngunit paano ang susunod na pagkakataon? Walang makakapaggarantiya na ang mga disipulo ng kanilang sekta ay hindi masisira ng Black Ink Strength sa isang punto. Ayaw nilang maranasan ang trahedya ng Langya Paradise. Kung makukuha nila ang Burning Light at Seren Glimmer ng tulong at makuha ang Black Ink Disciples sa hinaharap, hindi na nila kailangang patayin silang lahat. Natigilan si Liu Mo at sumang-ayon. Mabuti, dahil mataas ang tingin sa akin ni Big Brother at Big Sister, kung tatanggi pa rin itong Little Brother, ako ay isang taong hindi marunong magpahalaga sa kabaitan. Ang Little Brother na ito ay handang sumunod sa iyong mga utos sa hinaharap. Napabuntong hininga si Dai sa kanyang puso, alam niyang hindi rin siya makakatanggi. Kaya, ngumiti siya at tumango. Si Little Brother ay may parehong isip. Agad na ngumiti ang masungit na Big Brother Huang at Big Sister Lan at sinabing, "Magaling, kahanga-hanga, tawagan ka agad ang iyong mga tao." Lumakas ang Divine Sense ng 6 na Wood Divine Monarch bago lumipad pababa ang 37th Grade Heaven Opening Realm mula sa barko sa susunod na sandali. Kahit na nakita na nila ang karamihan sa mga paglilitis mula doon, hindi nila alam kung ano ang nangyayari ng detalyado. Malabo lang nilang hulaan na ang dalawang maliliit na bata ay ang maalamat na Sun's Burning Light at Moon's Seren Glimmer. Itinuro ni Liu Mo si Big Brother Huang at inutusan ang lahat. Halika at batiin si Big Brother. Ang 37th Grade Masters ay natulala at hindi maintindihan kung bakit ganoon ang sinasabi ng kanilang ancestor. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na magtanong ng marami. Dahil ang kanilang ancestor ay nagbigay ng ganoong mga tagubilin, dapat ay mayroon siyang mga dahilan. Naikuyom nilang lahat ang kanilang mga kamao at sumigaw ng Big Brother. Pagkatapos ay itinuro ni Liu Mo si Big Sister Lan. Ito si Big Sister. Napayuko muli ang lahat. Mas masayang ngumiti sina Big Brother Huang at Big Sister Lan. Naging humble pa sila dahil dito. Inalok ni Big Brother Huang. "Mas bata ka, pumili ka muna." Ngumiti si Big Sister Lan at nag-alok bilang ganti. "Mas bata ka, mauna ka na." Alam ni Yang Kai na hindi niya ito papayagan na magpatuloy. Kung hindi, ang mapayapang kapaligiran ay agad na masisira. Kaya, mabilis siyang nakialam, nagtanong. Kung hindi takutol sina Big Brother at Big Sister, paano kita tulungan? Nagkatinginan sina Big Brother Huang at Big Sister Lan bago tumango. Mabuti. Agad na sinimulan ni Yang Kai ang pamamahagi ng lakas tao. Sa katunayan, hindi ito kinailangan ng anumang pagsisikap na magtalaga ng mga koponan. 2 8th grade at 37th grade masters ang pantay na ipinamahagi sa isang casual na pag-wave ng kanyang kamay. Napuno ng pananabik ang mukha ni Big Brother Huang. Mahusay, mayroon na tayong mga general na makakaunawa sa ating mga utos. Sa susunod na laban natin, siguradong magiging mas kapana-panabik ito. Ngumiti si Big Sister Lan at nagsalita sa paraang mapanukso. Kung gayon, dapat kang magsikap, huwag kang umiyak kapag natalo ka. Maghintay ka lang at manood. Malamig na bumantong hininga si Big Brother Huang bago niya tinawag ang kanyang 16 na high-rank masters. "Sumama kayong lahat sa akin." Itinuro ni Big Sister Lan ang isa pang 16. "Sumama ka sa akin." Mabilis silang pinutol ni Yang Kai. "Maghintay sandali, paano ang mga tao sa barko?"
Sana matanggal muna niyong dalawa ang Black Ink Strength sa katawan nila. Ipaubaya ko na sa iyo iyan. Si Big Brother Huang ay naiinip na ipinasa ang bagay kay Yang Kai bago iniunat ang kanyang kamay at itinuro sa kanya. Biglang naramdaman ni Yang Kai ang nakakapasong sakit sa likod ng kanyang kaliwang kamay, na para bang sinusunog ito ng apoy, na nagbigay sa kanya ng takot. Bago pa siya makapag-react, inabot muli ni Big Sister Lan ang kanyang kamay sa kanya at sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang malamig na sensasyon sa likod ng kanyang kanang kamay. Isang malamig, isang mainit, ito ay lubhang kakaiba. Tumingin sa ibaba si Yang Kai at walang nakita sa likod ng kanyang mga kamay, ngunit naramdaman niyang may kung ano doon. Itinuro siya nina Big Brother Huang at Big Sister Lan at nag-iwan ng napakahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan, na lubos na nagpahusay sa kanyang dragon vein at tumaas ang kanyang dragon form sa 20,000 metro. Bukod dito, hindi pa rin niya lubusang napino ang kapangyarihang iyon at sa gayon ay nakahiga na ito sa loob ng kanyang katawan. Hindi maisip ni Yang Kai kung gaano kaganda ang kanyang dragon form pagkatapos niyang ganap na pinuhin ang kapangyarihang iyon. Nang makita na sina Big Brother Huang at Big Sister Lan ay nakasakay na sa kani-kanilang mga small stone race guard, mabilis na nagtanong si Yang Kai. Ano ang dapat kong gawin? Lahat ng bagay sa mundong ito ay may sariling counter. Bagamat kakaiba ang Black Ink Strength, hindi ito magagapi. Gamitin ang mga benepisyong nakuha mo rito at ang iyong utak para dalisayan ito. Pagkasabi ng marami, tumalikod si Big Brother Huang at nagsimulang magtungo sa isang dulo ng Spirit Province. Lumapit si Liu Mo kay Yang Kai at binalaan siya ng malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung ang alinman sa mga ito ay kumalat, patay ka. Ang pagkakaroon ng walang ibang pagpipilian kundi ang samahan ng dalawang bata at paglaruan ang kanilang mga laro ay ang limitasyon ng maaaring tiisin ni Liu Mo. Kung lumabas man ang salita, mahihiya siyang magpakita ng mukha sa publiko. Mabilis na tumango si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Mga elders, makatitiyak kayo, walang ibang makakaalam nito. Iyan ay para sa pinakamahusay. Pagkasabi nito, pinangunahan ni Liu Mo ang 15 7th grade Heaven Opening Realm Masters at hinabol si Big Brother Huang. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Dai ang iba pang 15 7th grade Heaven Opening Realm Masters palayo kasama si Big Sister Lan. Sa isang kisap mata, si Yang Kai na lang ang natira, kasama ang mga labi ng small stone race. Tumingin si Yang Kai sa kanyang mga kamay habang nasa isip niya. Nagsalita si Big Brother Huang ng ilang misteryosong salita, na ikanalito niya, ngunit ang kahulugan ay naging malinaw. Nagawa na niyang paalisan ang Black Ink Strength. Anong gagawin ko? Hindi magsisinungaling si Big Brother Huang tungkol sa isang bagay na tulad nito. Siguradong may malalim na misteryo sa likod ng daliring itinuro nila ni Big Sister Lan. Saglit na nag-isip si Yang Kai bago sumakay sa lumilipad na barko at basta-basta kinuha ang isang Black Ink Disciple. Hindi mataas ang cultivation ng Black Ink Disciple na ito, sa 3rd grade lang. Hindi siya kilala ni Yang Kai, ngunit ang kanyang lakas ay selyado at hindi siya makagalaw, kahit na ang kanyang miniature universe ay ganap na napigilan. Magkagayunman, ang kanyang mga mata ay puno ng puot habang nakatitig kay Yang Kai. Pinakilos ni Yang Kai ang lakas ng kanyang miniature universe sa kanyang dalawang kamay, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, nalaman niyang wala itong epekto, lalo pat paalisin ang Black Ink Strength. Ni hindi niya maramdaman ang init at lamig na naramdaman niya kanina. Inaalala ang sinabi ni Big Brother Huang bago siya umalis, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai. Nabanggit ni Big Brother Huang ang mga benepisyong nakuha ko mula sa lugar na ito. Ang pinakamalaking pakinabang na natamo niya mula sa huling pagkakataon na narito siya ay ang walang katapusang dami ng yellow at blue crystals, na nagmula sa sariling lakas ni Big Brother Huang at Big Sister Lan. Ito ang mga pinakadalisay na materyales ng yin at yang element. Casual na inilabas ni Yang Kai ang isang piraso ng yellow crystal na kasing laki ng palad ng kanyang miniature universe. Ang kalidad ng piraso ng yellow crystal na ito ay hindi mataas, 4th grade lang, kaya perpekto ito para sa pagsubok. Sa isang kislap ng pag-iisip, agad na naramdaman ni Yang Kai ang isang nasusunog na sensasyon sa likod ng kanyang kaliwang kamay. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang isang malabong pabilog na pattern kung saan nanggaling ang pagkasunog. Hawak ang yellow crystal sa kanyang kamay, ang yang element power na nakapaloob dito ay malinaw na hinayla ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, mabilis na dumadaloy sa pabilog na pattern sa likod ng kanyang kamay. Ang pattern sa lalong madaling panahon ay naging nakikita at nakasisilaw. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dilaw na kristal na kasing laki ng palad ay nawala sa manipis na hangin. Lahat ng enerhiya nito ay hinayla sa kaliwang kamay ni Yang Kai.
Ang pabilog na pattern sa likod ng kanyang kamay ay lumiwanag na parang maliit na araw. Biglang naintindihan ni Yang Kai. Mabilis siyang naglabas ng glow crystal mula sa kanyang miniature universe at sinubukan muli. Tulad ng inaasahan, sa isang pag-iisip lamang, isang pattern ang lumitaw sa likod ng kanyang kanang kamay, ngunit ang isang ito ay isang malalim na asol na kulay. Habang bumuhos ang enerhiya ng asol na kristal dito, naging mas malalim ang ningning. Martial Pick, Kabanata 4880. Paraan para paalisan ang Black Ink Strength. Maging ito ay ang Yellow Crystals o ang Blue Crystals, pareho sila ng condensation ng Burning Light at Seren Glimmer's Strength. Bagamat nag-transform sila sa mga materyales ng yin at yang element na maaaring pinuhin at makuha pagkatapos masira sa labanan sa isa't isa, hindi gaanong nagbago ang kanilang asensya. Bago umalis, nag-shoot sina Big Brother Wang at Big Sister Lan ng ilang uri ng enerhiya mula sa kanilang mga daliri, nag-iwan ng isang uri ng susi sa likod ng kaliwa at kanang kamay ni Yang Kai upang ilabas ang enerhiyang iyon. Gamit ang yellow sa kanyang kaliwang kamay, at blue sa kanyang kanan, yin at yang, pinagdikit ni Yang Kai ang kanyang mga palad bago nagsimulang magsanib ang dalawang enerhiya, namumulaklak sa isang nakasisilaw na puting liwanag. Si Yang Kai ay hindi pa nakakita ng ganoong purong puting liwanag. Ito ay ganap na walang anumang karumihan, na nagbibigay ng impresyon na maaari nitong linisin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ang third grade Black Ink Disciple ay nakatitig kay Yang Kai na may galit at puot matapos siyang kunin. Patuloy siyang umuungal sa tuktok ng kanyang mga baga nang walang kabuluhan tulad ng isang mabangis na hayop na gustong lamunin ng buhay si Yang Kai. Gayunpaman, nang sumikat ang puting liwanag, ang bangis at galit sa kanyang mga mata ay agad na napalitan ng pagkalito. Sa susunod na sandali, ang kanyang pagkalito ay nauwi sa pagkataranta habang siya ay nagsimulang marahas na nagpupumiglas. Magkagayunman, hindi siya makagalaw kahit anong pilit niya dahil ang kanyang lakas ay pinaghihigpitan ng isang secret technique. Naging mas kumpiyansa si Yang Kai nang makita ito at naniwala na natagpuan niya ang tamang paraan. Hindi niya akalain na ang yellow at blue crystals na nakuha niya sa Chaotic Dead Territory ay magiging susi sa pagpapaalis sa Black Ink Strength. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay, hinawakan ang maliit na araw na nagniningning ng puting liwanag at itinutok ito sa ulo ng Black Ink Disciple. Ang puting liwanag ay bumuhos sa Black Ink Disciple na parang liwanag ng buwan, pinaliguan siya nito. Sa pagtataka ni Yang Kai, isang pagbabago ang naganap kaagad. Ang Black Ink Disciple ay tila nasa hindi maisip na paghihirap habang ang kanyang mga mata ay namumungay at ang kanyang mukha ay nalilito sa sakit. Kaagad pagkatapos, nagsimulang lumabas ang mga tipak ng itim na aura sa kanyang katawan, na wala sa isang kisap mata. Hindi lang iyon, isang tunog na katulad ng pagtunaw ng nyebe ang nanggaling sa katawan ng Black Ink Disciple. Maingat na naramdaman ni Yang Kai ang itim na aura na tumakas mula sa katawan ng Black Ink Disciple. Ito ay kahawig ng Black Ink Strength, ngunit tila kulang sa katatagan, marahil dahil ito ay dinadalisay ng puting liwanag. Kaya, hindi ito maaaring magpatuloy na umiral tulad ng purong Black Ink Strength, nawawala sa sandaling ito ay pinatalsik. Bumulwak ang mga itim na bangkos mula sa katawan ng Black Ink Disciple noong una, ngunit sa paglipas ng panahon, paunti-unti ang lumilitaw habang ang orihinal na masakit na ekspresyon ng Black Ink Disciple ay naging mas kalmado. Sa loob lamang ng ilang paghinga, wala nang itim na bangkos ang nakatakas mula sa Black Ink Disciple nang sa wakas ay muling lumino ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ang maliit na malaaraw na puting liwanag sa kamay ni Yang Kai ay hindi pa ganap na natupok, halos kalahati lang nito ang naubos. Sa madaling salita, sapat na dapat ang natitirang puting liwanag upang ikalat ang Black Ink Strength mula sa katawan ng isa pang Black Ink Disciple. Hindi nilayon ni Yang Kai na sayangin ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang enerhiya na nagmula sa yellow at blue crystals. Kaya hinawakan niya ito sa kanyang kamay at sinuri ang Black Ink Disciple. Maraming salamat sa biyaya ni Sect Master Yang na nagal iligtas buhay. Ang Black Ink Disciple ay biglang nagpasalamat, ang kanyang ekspresyon ay ganap na normal at sobrang taos-puso. Bahagyang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay. Tatanggalin ko ang iyong paghihigpit, huwag gumawa ng anumang biglaang paggalaw. Naiintindihan. Sagot ng Black Ink Disciple. Noon lang inalis ni Yang Kai ang restriction na nagsisil sa kanyang kapangyarihan. Gaya ng inaasahan, hindi nagmamadaling kumilos ang Black Ink Disciple. Kaya hiniling lang ni Yang Kai. Buksan ang iyong miniature universe, kailangan kong suriin ito. Sa pamamagitan lamang ng pagsusuri sa miniature universe ng kabilang partido ay malalaman ni Yang Kai kung may natitira pang bakas ng Black Ink Strength sa third grade Heaven Opening Realm Master na ito. Karaniwan,
Ang ganoong kahilingan ay maituturing na sobrang bastos at walang sinuman ang madaling sisang-ayon dito, ngunit ang third-grade cultivator na ito ay malinaw na naiintindihan kung paano magpapakita ang nakakatakot na itim na ambon na kumokontrol sa kanya. Kaya, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, mabilis niyang binuksan ang kanyang miniature universe upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Ang pundasyon ng isang third-grade Heaven Opening Realm Master ay hindi matibay, kaya ang kanilang miniature universe ay hindi materyal at ilusyon, walang pisikal na anyo. Maingat itong sinuri ni Yang Kai, at pagkatapos lamang na makumpirma na wala ng black ink strength sa kanyang miniature universe ay sa wakas ay nakapagpahinga na siya. Maaaring hindi masyadong maaasahan sina Big Brother Wang at Big Sister Lan, ngunit mapagkakatiwalaan pa rin sila. Bagamat hindi nila personal na pinatalsik ang black ink strength, ipinakita nila kay Yang Kai ang daan pasulong. Higit pa rito, tiningnan ni Yang Kai ang puting bola ng liwanag sa kanyang kamay at mahinang naramdaman na ang mga kilos ni Big Brother Wang at Big Sister Lan ay hindi lang dahil sa nakita nilang nakakagulo ito, ngunit dahil nilayo nilang bigyan siya ng paraan para mapaalis ang lakas ng black ink. Kanyang sarili. Kung makakaharap niya muli ang Black Ink Disciple sa hinaharap, hindi na niya kakailanganing maglakbay ng trilyon-trilyong kilometro sa Chaotic Dead Territory para humingi ng tulong sa kanila. Kaya niyang alagaan ang mga ito sa kanyang sarili. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumangala si Yang Kai sa taong nasa harapan niya at nagtanong. May nararamdaman ka bang mali? Tahimik na tiningnan ng third-grade Heaven Opening Realm Master ang kanyang katawan bago umiling bilang tugon. Walang mali, parang ipinanganak akong muli. Naaalala mo ba ang nangyari? Mapait na ngumiti ang third-grade Heaven Opening Realm Master. Oo, malinaw kong naaalala ang lahat. Noong sinapian ako ng masamang kapangyarihang iyon, hindi gaanong naapektuhan ang aking mga pag-iisip, nanatili silang pareho, ngunit ang aking tunay na pagkatao ay tila nabuklod, napalitan ng ibang ako na hindi ko man lang nakilala. Ito ang tunay na kapahamakan ng Black Ink Strength. Ang mga nabubulok nito, ay igagalang lamang ang Black Ink Clan. Tumango ang third-grade Heaven Opening Realm na may matagal na takot. Inaalala ang mga iniisip niya noon, talagang naunawaan niya ang kahulugan ni Yang Kai. Ang hamak na ito ay magpakailanman maaalala ang utang na ito. Taos-pusong nagpahayag ng pasasalamat ang third-grade Heaven Opening Realm. Sinabi ni Yang Kai, na kumaway. Maliit na bagay iyon, hindi mo kailangang alalahanin ang iyong sarili tungkol dito. Gayunpaman, hindi ka maaaring umalis pansamantala. Ito ay hindi isang ordinaryong lugar, kaya kailangan mong manatili dito at maghintay hanggang sa maayos ang lahat. Oo, tumango ang lalaki bago nagtanong. Kailangan ba ng Sect Master Yang ng tulong? Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo, tinitingnan ng libo-libong tao sa barko habang ang pakiramdam ng responsibilidad ay biglang bumigat sa kanyang puso. Kung gusto mong tumulong, dalhin sila dito isa-isa. Agad namang pumayag ang lalaki at nagmamadaling umalis, mabilis na ibinalik ang isang Black Ink Disciple. Katulad ng ginawa niya kanina, ang Black Ink Disciple na ito ay pinandilatan ng masama ang dalawa, kahit na ang kanyang lakas ay mahigpit na selyado. Ipinadala ni Yang Kai ang natitirang puting liwanag sa katawan ng Black Ink Disciple habang paulit-ulit ang naunang eksena. Ang Black Ink Strength ay nagkalat habang unti-unting naging kalmado ang ekspresyon ng galit na Black Ink Disciple. Isa-isang nabawi ng mga Black Ink Disciples ang kanilang rasyonalidad. Kinailangan ni Yang Kai na maingat na suriin ang kalagayan ng bawat miniature universe ng Black Ink Disciple kung saan niya itinaboy ang Black Ink Strength, para matiyak na wala siyang napalampas. Sa paglipas ng mga araw, parami ng parami ang mga Black Ink Disciples na nadalisay. Higit pa rito, natuklasan ni Yang Kai ang mga detalye tungkol sa paggamit ng yellow crystals at blue crystals sa panahong ito. Tiyak na hindi lamang mga materyales sa pagtatanim ang mga ito, kundi pati na rin ang pinakadakilang kayamanan upang labanan ang Black Ink Strength. Bilang karagdagan, natuklasan ni Yang Kai na kailangan niyang kumain ng mas maraming yellow at blue na kristal kung mas mataas ang grado ng Black Ink Disciple. Talaga, ang grado ng yellow at blue crystal ay tumutugma sa grado ng disipulo. Nang linisin niya si Luan Baifang, isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, kinailangan ni Yang Kai na gumamit ng 6th grade yellow at blue crystals. Hindi maintindihan ni Yang Kai kung paano ito gumagana, kaya't maaari lamang niyang hulaan na kapag mas mataas ang grado ng Black Ink Disciple, mas maraming Black Ink Strength ang kailangan niyang paalisin, kaya ang dami ng enerhiya na kakailanganin niyang ubusin ay tataas ng proporsyonal. Sina Luan Baifeng at Xin Pang ay parehong nalinis sa puntong ito, at bagamat naunawaan nilang dalawa na ang kanilang nakaraang pagtataksil ay hindi sa kanilang sariling kalooban at sa halip ay resulta ng impluensya ng Black Ink Strength, nakaramdam pa rin sila ng hiya.
Ipinahayag ng dalawa ang kanilang intensyon na iwan muli ang kanilang mga pangalan sa loyalty list. Blanko pa rin ang huling 2 pahina ng loyalty list, kaya bagaman na-save na ang dalawa, hindi na ibalik ang kanilang mga pangalan. Walang handang itali ang kanilang buhay sa kagustuhan ng ibang tao, lalo na ang isang tulad ni Yang Kai na madalas makipagsapalaran. Walang nakakaalam kung kailan sila hihilahin pababa kasama niya. Ginawa lamang ito ni Luan Baifeng at Zin Pang dahil nag-aalala sila na si Yang Kai ay magtataglay ng sama ng loob sa kanila. Siyempre, hindi pumayag si Yang Kai sa kahilingang ito. Noon, wala siyang ibang pagpipilian kundi supilan si Luan Baifeng sa pamamagitan ng puwersa. Noong panahong iyon, Voidland man o High Heaven Palace, parehong mahina at hindi matatag. Kung gusto niya ang mga materyales mula sa Black Territory, maaari lang niyang ipasa si Luan Baifeng. Ngayon, Voidland man ito o High Heaven Palace, pareho silang sikat at nakapagtatag ng matibay na pundasyon. Masasabing sa lahat ng 3,000 mundo, iilan lamang na puwersa ang maihahambing sa pundasyon ng High Heaven Palace at Voidland bukod sa Cave Heavens at Paradises. Sa ilalim ng pamumuno ni Yang Kai, walang kakulangan sa mga mapagkukunan ng paglilinang, walang tunay na paghihigpit sa kanilang mga aksyon, at magandang kinabukasan na inaasahan. Maraming tao ang gustong sumali sa ganitong uri ng puwersa kahit na kailangan nilang ibenta ang kanilang sarili sa pagkaalipin para magawa ito. Kahit na wala ang mga paghihigpit ng loyalty list, si Luan Baifeng ay walang iniisip na umalis. Nalampasan na ni Yang Kai ang punto kung saan kailangan niyang kontrolin ang kanyang mga nasasakupan gamit ang loyalty list dahil ang kasalukuyang kanya ay mayroon ng magandang reputasyon at katayuan sa malawak na universo. Ang pagpapatalsik sa Black Ink Strength ay nagpatuloy habang ang bawat Black Ink Disciple ay naibalik ni Yang Kai. Walang ibang makakatulong sa sitwasyong ito. Ang kakayahang ibinigay ni na Big Brother Wang at Big Sister Lan ay exclusive kay Yang Kai. Sa karamihan, maaaring i-court ng iba ang Black Ink Disciples papunta kay Yang Kai. Makalipas ang ilang dosenang araw, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa isang matipunong Black Ink Disciple. Ang Black Ink Disciple na ito ay medyo naiiba sa ordinaryong Black Ink Disciples, at natural na nakilala siya ni Yang Kai. Ito ay walang iba kundi si Fan Shuqi, na lumampas sa kanyang limitasyon sa Heaven Opening Realm upang maabot ang 6th grade. Nang makapasok ang lalaking ito sa Heaven Opening Realm, ginawa niya ito sa 3rd grade, na ginawang limitasyon niya ang 5th grade. Matapos mapinsala ng Black Ink Strength, nagawa niyang malagpasan ang mga tanikala na iyon. Personal na nasaksihan ni Yang Kai at Luan Baifeng na pumasok siya sa 6th grade. Ngunit sa oras na iyon, napansin ni Yang Kai ang mga nakatagong panganib ng tagumpay na ito. Sa orihinal, si Fan Shuqi ay maikli at payat, ngunit pagkatapos ng kanyang pambihirang tagumpay, ang kanyang katawan ay lumaki ng husto, na nagbigay sa kanya ng isang matangkad, malaki ang pangangatawan na may ilang malalaking welts at cysts na nagbigay sa kanya ng isang hindi magandang pangyayari. Para sa isa pang lalaking nagngangalang Xu Yuanxi, hindi siya gaanong pinalad. Nang makalusot siya, naging unstable ang kanyang lakas at hindi niya ito nagawang maghari. Kaya, personal siyang pinatay ni Luan Baifeng. Bahagyang naramdaman ni Yang Kai na ang pagtanggal ng Black Ink Strength kay Fan Shuqi ay hindi magiging maganda para sa kanya. Sa lalong madaling panahon, nakumpirma ang kanyang kutob. Sa ilalim ng puting liwanag, ang Black Ink Strength ay naging kawalan at naglaho habang ito ay patuloy na itinataboy mula sa katawan ni Fan Shuqi. Sa prosesong ito, unti-unting naging malumanay ang mga ekspresyon ng isa pang Black Ink Disciple, ngunit iba ito pagdating kay Fan Shuqi. Lalong sumakit ang ekspresyon ng mukha niya, namumula ang mukha niya na nagbigay ng impresyon na halos magdugo na siya sa mga pores niya anumang oras. Sa kanyang likuran, ang kanyang miniature universe ay patuloy ding kumikislap at ang kanyang aura ay nag-iiba-iba. Isang mataimtim na ekspresyon ang lumitaw sa tinatanaw na Luan Baifeng. Sa ilang sandali, biglang sumimangot ang noo ni Yang Kai. Lumakas ang space principles nang agad niyang hinawakan si Fan Shuqi at agad na nawala.